Corinthians chapter 11-19. At nangyari na samantalang sila ay nakapungo sa Jerusalem na siya ay nagdaraan sa mga hagdanan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon ay sinalubong siya ng 10 lalaking bituin na nagsisigil sa malayo. At sila ay nagsisigaw ng pagsabi, "Jesus, Guru, maawa ka sa amin." At pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, "Magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote." At nangyari na samantalang sila ay nagsisiparoon at nalinis sila. At isa sa kanila nang makita niya ay siya'y gumaling ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya ay isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, "Hindi baga 10 ang nagsilinis tatapwat saan nangaroon ang siyam? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa." At sinabi niya sa kanya, "Magtindig ka at himaon ka sa iyong lakad. Nagaling ka ng iyong pananampalataya." So yun po, ang ibig sa bawat isa, ang ating pong pag-aaralan ngayon yung pasasalamat sa Diyos. Kung kailan tayo ay tumanggap ng biyaya galing sa Kanya, dahil may kagalingan sa karamdaman, at ito nga yung sinasabi dito, na mas matinding karamdaman ito, yung sakit na ketong. Alam po natin na ang sakit na ketong ay isang sakit na malubha, sakit sa balat na hindi lang balat yung affected, kundi pati laman. At ito ay lubhang nagpapahirap sa mga tao na affected ng karamdaman na ito. At sa mga Hudyo po, ito ay kanila pong naari na ito ay isang parusa sa kanila na may mga kasalanan. Kaya ito ay lubha nilang dinaramdam at nahihirapan sila sa karamdaman ito. Sa Biblia, ang mga nakaranas ng sakit na ito ay doon sa lumang tipan, kung hindi pong matatandaan, si Job. Siya ay nagkasakit din ng sakit na ito na ketong. Balikan natin, alam po natin na si Job ay sabi ng Biblia ay isang matuwid na lingkod ng Diyos. Pero isang araw ay nagpaalam si Satanas sa Diyos na subukin niya si Job. Kaya binigyan niya ng sakit sa balat. Ito nga yung ketong. Hanggang sabi doon na yung abo, yung iba yung banga, yung pagbasag yung banga ay yun ang ginagawa na yung pangkamot doon sa kanyang balat na bakbak na agnas balat, tapos yung pati yung laman, yun katindi ang sakit na ketong. At alam natin na ito ay nakakahawa, kaya yung lahat ng may mga sakit nito ay ina-isolate nila, quarantine, parang COVID, na hindi pwedeng makihalubilo sa pamilya, ibubuod na yan sa community. Hindi sa pwede doon, meron silang isang lugar na kung saan sila mismo ang nagsasama-sama. Parang quarantine facility ng matindi yung COVID sa ating pong bansa. So yun, isa pang karakter sa Biblia na nagkaroon ng ketong ay si Naaman. Sa lumang tipan din sa Kalawang Hari chapter 5. Itong si Naaman ay isang puno ng hukbo. So siya ay may mga tauhan. Nung kanyang nabalitaan doon sa babaeng Israelita na alipin ng kanyang asawa na mayroong propeta doon sa kanila na nagpapagaling ng mga may karamdaman, siya ay yung humingi ng permisyo sa hari at pumunta sa Israel at makipagkita. Pumunta sa bahay ni propetang Eliseo. At doon
Hindi siya hinarap ni Eliseo bagkus nagutos siya ng kanyang sugo upang siya yung humarap kay Naaman. Pero yung ina-expect ni Naaman ay siya ay harapin ni Eliseo at sabi niya doon na mananalangin sa Diyos niya at iwawagayway yung kanyang kamay kung saan man may parang ililihas niya si Naaman para gumaling, pero hindi nangyari. Kaya si Naaman ay sabi doon ay nag-init at gusto niya na mag-walk out dahil nga hindi nasunod yung kanyang gusto or yung kanyang inaasahan. So, bakit? Titignan po natin dito, no? Yung balikan natin. Sabi ng Panginoon, nung habang naglalakad siya, sa malayo, siyempre hindi pwedeng lumapit yung mga may sakit eh. Sumigaw nga sila eh. Sabi ng Panginoon, maawa ka sa amin. So, sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa mga saserdote, ipakita kayo doon. Sabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na gumaling na kayo or nagsilinis na ang inyong mga sakit na keto. Bago sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa mga saserdote. Bakit tayo ganoon ang sinabi ng Panginoon at ang mga 10 ketongin naman ay dire-diretso din sa kanilang paglakad papunta nga doon sa mga saserdote. Minsan kasi pag mayroon tayong panalangin sa Diyos, hinihiling sa Diyos, minsan hindi naman agad-agad yan ibibigay ng Diyos. Minsan sinusubok din niya yung ating pong pagsunod, pagiging masunurin sa Kanya. May mga means kasi ang Diyos bago tumugon sa ating pong mga panalangin, hindi naman agad-agad na nandyan na yun. Meron din tayong dapat gawin at kailangan din nating humakbang, kumbaga. So ito yung ginawa ng mga 10 ketongin. Hindi naman sila nagdalawang isip na diretso sila. Sinabi ng Panginoon na pumunta kayo, magpakita kayo sa mga saserdote, yumaon na sila, pumunta na sila at diretso na magpapakita na sa mga saserdote. Bakit kailangan magpakita sa mga saserdote ang isang ketongin? Kasi po, ang saserdote, sila lang yung nagbibigay ng clearance dun sa may mga sakit na ganito. Kung talaga sila ay cure na, magaling na sila, bibigyan na sila ng clearance, pwede na silang bumalik sa community at pwede na silang makipagsalamuha sa kanila pang mga mahal sa buhay. Parang yung panahon ng COVID nga, parang yun nga, meron ng clearance. Kaya si CM nung siya po ay ano ng COVID at na-quarantine siya, yun, nung sinundo ko na siya, meron ng clearance galing sa doktor na siya ay clinically cleared na siya. So, ibig sabihin ng clearance na yon ay ang mismong doktor ang nagpapatunay na siya ay magaling na at hindi na siya nakakahawa. Hindi na siya makakahawa kahit kanino. At yun na yung magpapatotoo sa community na siya ay magaling na. So, ganito po ang nangyari. Kaya alam na nila yan alam ng Hudyo yan ang ginagawa nila. Na ganun talaga, yung batas talaga, yung kautosan ganun talaga na kailangan nilang maging cleared muna sa mga pari o sa saserdote para sila mabalik sa community. So, iyan natin sa ating mga isipan. Abang naglalakad sila, kanilang direksyon ay doon na sa mga saserdote nga. Napansin nila na sila ay luminis na yung kanilang mga katawan. Gumaling na sila sa kanilang damdaman. Kakaiba kay Naaman Ipaghambingin natin. Doon kay Naaman naman, sinabihan sa kasi ng sugo ni Eliseo, dahil sinutusan mo yung kanya sugo na pumunta ka sa ilog Jordan at sumisid ka doon ng 7 beses. Lumusong ka ng 7 beses doon sa ilog Jordan. Si Naaman naman, nagreklamo, uminit ang kanyang ulo, sabi doon, at gusto na mag-out. Bakit tayo doon pa sa ilog Jordan? Pwede naman, madaming magagandang ilog sa Damasco, bakit hindi pa ako doon pasisirin para gumaling ako, sabi niya. Kaya nag-out siya, samantalang sinabihan siya ng kanyang mga alipin na kung may pinapagawa sa iyo na mahirap sa iyo, na sumisid lang doon sa ilog Jordan, ano pa kaya kung sabihin sa iyo na luminis ka na at gumaling na yung mga sugat?
gaano kahirap sa iyo yun. So yun, sumunod din siya pero mayroon na pagreklamo bago siya sumunod. Yung minsan ganyan, naranasan po natin ganyan na sa ating mga hinihingi sa Diyos, mga panalangin, minsan talaga sa totoo, likas na meron pa rin pagreklamo sa atin bago tayo sumunod eh. Ang gusto natin agad-agad, bigay na agad ng Diyos, wala nang means, wala na tayong gagawin, nandyan na agad yung ating pong mga hinihiling. Sinaaman ganun, pero sa kalaunan, siya rin ay sumunod. At yun nga, lumusong siya sa Ilog Jordan, 7 beses, siya po ay lumubog doon at siya ay luminis ang kanyang sakit sa balat na ketong. Gumaling siya. Kaya siya nagbalik kay Eliseo at nagbigay siya ng pabuya o regalo kay Eliseo pero hindi tinanggap ni Eliseo. So magkaiba yung sitwasyon ng 10 kitongin at saka ng si Naaman. Ngayon, ituloy po natin. Pagkakita ng 10 kitongin na sila ay magaling na, habang naglalakad papunta doon sa mga saserdote, doon sa ating pong napakinggan na binasa na isa sa kanila yung bumalik sa Panginoon. Yung siyam, diretso na sa saserdote. Yung isa, dali-daling bumalik sa Panginoon at nagpatira pa, sabi niya, nagsisigaw siya ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang tinanggap na kagalingan. Yun, yung ating pong mga ginagawa mga pasasalamat nila yan, napaka ganda po yun. Dahil isinishare natin, habang isinishare po natin yung ating pong mga pasasalamat sa ating pong mga kapwa, sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya, sa ating mga kaibigan, sa pamilya, nagiging daan po ito para maluwalhati ang Diyos. Yun, at hindi lang yun. Siya mismo ay pumunta doon sa paanan ng kabit, nagpatira pa siya sa paanan ng Panginoon at nagpasalamat. Hindi ito malinaw, hindi sinabi ito ng sa mga ibang pinapagaling ng Panginoon, at saka yung yung pinapalayas na yung mga inaalian ng masamang espiritu na pinapalayas ng Panginoon. Minsan makikita natin doon na sinasabi ng Panginoon, pinapatawad ng iyong mga kasalanan. Pero hindi sinabi ng Panginoon mismo na siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Pero sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa ibang mga salin, naging buo ka. Ang nakita ko po dito alam niyo yung isang bato tapos 2 ibon yung tinatamaan. 1 stone, 2 birds. Gumaling siya sa kanyang physical na karamdaman at the same time yung kanyang spiritual na leprosy, yung kaluluwa niya na may sakit spiritual ay pinagaling din ng Panginoon. Kakaiba kasi yung kanyang yung kanyang kilos eh. Kung nagpatira pa ka sa isa na itinuturing nilang tao ito sa Panginoong Hesus, di ba? Tao lang yan. Lalo-lalo na yung mga Hudyo na sila naniniwala na sa yung Messiah eh. Pero ito, kakaiba, taga-ibang lugar. Samaritano pa ito, sabi ng Panginoon. Dayo pa ito, taga-ibang lupa itong gumalik. Sabi ng Panginoong Hesus, na nagpasalamat, lumulhati sa Diyos. Nasaan na yung siyam? Di ba 10 ang pinagaling ko? Nasaan na yung siyam? Hindi po kulang ang biyaya ng Panginoon. Sapat at sagana. Pero mo ito, wholesale, pag nagpagaling ng Panginoon, di ba? 10 agad, gumaling agad sa isang salita. Kaya niya pagalingin lahat ng mga nasa hospital kung gugustuhin niya. St. Luke's man yan, Medical City, lahat ng mga kayang pagalingin ng Diyos kung gugustuhin niya. At mali po yung mga tinuturo kung napakinig na kayo ng mga turo na pag kulang yung pananampalataya ay hindi ka gagaling. Lalo kang nagkakasakit pag sinabihan ka ng gano'n eh. Kulang pananampalataya mong kapatid o kaya may kasalanan ka kaya hindi ka gumagaling, hindi ka pinapagaling ng Diyos. Bakit itong mga ito, di ba? Pinagaling ng Panginoon, tingnan po natin, meron ba silang talagang pananampalataya sa Panginoong Hesus? Tinuturo ko dito na ang Panginoong Hesus kaya niyang gawin
lahat kung gugustuhin niya. Hindi malilimitahan yung kanyang kakayanan na pagalingin ang bawat isa. Now, alam natin na sinabi po sa Isaiah chapter 53, doon, malimit na ginagamit ito sa mga karamdaman na yun. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Yan, tuwing may, may mga na dumadalo sa mga may sakit, ito yung mga ginagamit ng mga verses. Pero alam po ninyo, mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakaalam, na ang talatang ito ay hindi tumutukoy sa ating pong physical na karamdaman. Ang sadya po talaga ng kamatayan ng Panginoon ay pagalingin yung ating kaluluwa na may sakit. May ketong, spiritual na ketong. May karamdaman ng ating mga kaluluwa. Kaya yun yung sadya ng Panginoong Hesus. Kaya siya nagkatawang tao, kaya siya namatay sa cross, kaya siya ay nabuhay na mag-uli. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay doon sa cross, tayo ay nagsigaling. Ibig sabihin, pinatawad ang ating mga kasalanan at tayo ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang kamatayan. So, sapat, sufficient, or sagana ang dugo ng Panginoon para sa kagalingan nating spiritual na karamdaman. Bakit? Minsan, nakakalungkot. Yung sabi ko, pag 1% lang ang bumabalik para magpasalamat sa Diyos Diba? Nakakalungkot. Pero totoo, nangyayari. Na minsan, pag nakatanggap na tayo ng biyaya, looking forward na naman tayo, atin na namang ini-aim yung susunod na biyaya Na minsan nakakalimutan ng tao na bumalik doon sa pinanggalingan ng biyaya agad-agad. Kaya minsan, maaaring nakalimutan or talagang ayaw o talagang, hindi marunong magpasalamat. Minsan nakitungin, kaya sila dire-diretso na, nakita naman nila na sila gumaling na Yung isa nga, sabay-sabay nga yung isa nga nakita niya, sila ay dire-diretso na sa bahay, sa mga saserdote, para tanggapin muli yung pangalawang biyaya. Ano yung pangalawang biyaya? Yun nga po yung sinasabi ko. Na magiging malaya na sila. So certified na yan, bibigyan na sila ng clearance ng mga pare, ng mga saserdote, na cleared na kayo, pwede na kayong bumalik sa inyong pamilya, pwede na kayong mag-isalamuhan sa komunidad. Yun yung pangalawang biyaya. Yun yung pangalawang pagpapala galing sa Diyos. Yung sila ay magiging malaya. Yun agad ang tinitignan ng tao Ano kaya yung susunod? Minsan, nakakalimutan natin bumalik sa Diyos na magpasalamat sa ating tinanggap ngayon. Nag-iisip na naman tayo ng ating gustong makamit sa kinabukasan. Yun po, huwag nating kalimutan, napakagandang pakinggan sa ating po mga bibig yung salitang pasasalamat. Salamat sa Diyos sa lahat-lahat. Hindi natin maisa-isa kasi yung isa-isahin natin talaga yung biyaya ng Diyos, hindi sapat yung oras natin. Pero yun lang natin, yung maalala lang natin na magpasalamat sa Diyos. At napakalaga dito na iparinig natin yun nga sa ating pong mga kapwa ng palataya, mga kaibigan, ang ating pong pasasalamat sa Diyos upang siya ay maluwalhati. Sure po, ang kapangyarihan ng Diyos, ng Panginoong Hesus ay hindi po limitado. Kaya niyang gawin isang salita lang, kaya niyang magpagaling ng mga karamdaman, maramihan man yan. Malubhaman ng karamdaman, kaya niya magpagaling. At yun ay ayon sa kanyang biyaya, ayon sa discretion ng Panginoong Hesus. Hindi naman sinusukat ng Panginoon yung meron ba pananampalataya ito? Kasi iba-ibang klase ng pananampalataya Meron pananampalataya doon sa kagalingan, pero yung
napakahalaga po yung pananampalataya doon sa kaligtasan. Kasi importante itong katawan natin kasi ito, mabubulok ito eh. Kaya huwag tayo masyadong maging dito sa katawan natin na ito na pansamantala eh. Nagiging glorified body ito kung tayo ay ligtas. Kung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tayo ay makakasama doon sa sinasabi sa Isaiah na sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Diba? Pinalo-palo siya nga doon sa cross. Diba kaya meron siyang mga latay, lumagos yung kanyang dugo, sinigat siya sa pagiliran, bumulwak ang dugo kasama tubig. Yun sinasabi doon na kayo'y nagsisigaling. Yun, yung ating kaluluwa na may karamdaman, may sakit, na walang lunas, at ito mapapahamak na. Pero dahil sa mga latay ng Panginoon, dahil sa sakripisyo ng Panginoon, tayo ay pinagaling sa ating pong spiritual na sakit. Yun po, huwag nating limitahan. Okay lang, manalangin ng manalangin sa Diyos, humingi ng humingi. Huwag nating limitahan ang kakayanan ng Diyos. Pero, yun, paalala ko sa bawat isa, bumalik at bumalik tayo paulit-ulit palagi sa Panginoon para magpasalamat at luwalhatiin siya. Purihin, kagaya ng ginawa ng itong isang ketongin na gumaling, itong isang Samaritano na itinuturing ng mga Hudyo na madumi. Dinidiscriminate nila na hindi kasama sa lahi nila, akala nila sila lang yung mga anak ng Diyos, sila lang ang may karapatan na tumawag sa Diyos at hindi yung mga ibang lahi. Pero ito, ilang beses pinatunayan ng Panginoon, maski yung isang babaeng Samaritano doon sa balon, na kahit ibang lahi, hintil man o Hudyo, ay kasama doon sa ililigtas ng Panginoon ayon sa kanyang biyaya. So yun, parang nakakahiya lang dahil sila nga yung Hudyo, sila yung alam nila yung batas, alam nila yung Biblia, alam nila yung salita ng Diyos, pero minsan sila din yung naniniglect nila yung totoong paraan ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos. Ibang taga-ibang lahi pa, taga-ibang lupa pa, ibang lugar pa yung nakagawa nito. Yun po, maraming salamat at nawa ay natuto tayo ngayong gabi kahit maiksi ay ang Diyos ay pagdagan nawa ang ating pong kaalaman. Bigyan tayo ng karunungan sa ating pong patuloy na pag-aaral ng kanyang salita.